Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinos.com. Easy, secure, happy shopping! Good morning and welcome back po sa Panahon TV. Isang araw na nga lamang ay magbabalik eskwela at trabaho na ang marami sa atin. Para nga masulit mo itong araw na ito, narito po ang weather forecast ng Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Unahin natin dito sa Luzon. Sa Metro Manila, inaasahan po natin ang temperatura sa pagitan ng 25 hanggang sa 33 degrees Celsius. Fair weather condition naman itong ating inaasahan, ganyan din itong posibleng maranasan. Dito po yan sa may bahagi ng Tagaytay, gayon din dito sa may Olonga po, pati na rin sa Lawag. At kung kayo po ay naandito sa may bahagi nitong Legazpi, hanggang dito sa may Puerto Princesa, huwag kalilimutang magdala ng payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Check naman po natin sa may Visayas, inaasahan din natin itong maulang panahon dito yan sa may Tacloban. Kasama rin dyan itong Iloilo, Bacolod at sa Metro Cebu. Ang ating temperatura naman nasa pagitan ng 24 hanggang sa 31 degrees Celsius. At check naman natin panghuli na lamang sa may bahagi nitong Mindanao kung kayo po ay nanonood all the way from Cagayan de Oro. Gayon din sa Metro Davao at sa may Zamboanga, paghandaan lamang ninyo itong bahagyang mataas na temperatura. Yan po ay nasa pagitan ng 24 hanggang sa 33 degrees Celsius at inaasahan naman natin itong maaliwalas na panahon sa may Zamboanga. Pero kung kayo po ay naandito sa may Cagayan de Oro at sa Metro Davao, huwag kalilimutan magdala ng payong dahil posible pa rin ang mga pag-ulan. At para naman sa mga estudyante at mga empleyado, narito ang magiging lagay ng panahon ngayong papasok na linggo. Check natin yan dito sa may 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa may Baguio City. Inaasahan natin itong generally fair weather condition. Simula po yan bukas. Magpapatuloy yan hanggang sa araw ng Miyerkules. Ang ating temperatura naman, nasa pagitan po yan ng 16 at posibleng umabot yan sa 25 degrees Celsius. Ito naman sa atin sa bahagi ng Metro Manila, inaasahan din natin itong maulang panahon. Simula po yan bukas. Pero pagpasok naman itong araw ng Martes, magbabalik naman itong generally fair weather condition. Magtatagal po yan hanggang sa araw ng Miyerkules at ang ating temperatura nasa pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. Check naman natin sa may bahagi nitong Metro Cebu, inaasahan natin itong maulang panahon sa susunod na 3 araw. Ang ating temperatura naman yan po ay posible sa 24 hanggang sa 30 degrees Celsius na agwat ng temperatura. Punta naman tayo sa bahagi nitong Metro Davao. Inaasahan pa rin natin itong maulang panahon sa susunod na 2 araw. Pero pagtungtong naman itong araw ng Miyerkules, magpapakita na si Haring Araw at paghandaan pa rin natin itong mga tsansa na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At panghuli na lamang sa may bahagi nitong Zamboanga, inaasahan natin itong maulang panahon. Simula po yan bukas, magtatagal hanggang sa araw ng Miyerkules. Ang ating temperatura naman between 24 yan hanggang sa 31 degrees Celsius. Magpapatuloy po ang ganyang panahon sa susunod na 3 araw. Kaya naman sa mga estudyante, huwag kalilimutang magdala ng payong at iba pang mga panangga sa pag-ulan. At para nga ating kumpletuhin ang ating pagbibigay ng taya ng panahon, narito ang weather forecast sa mga piling lungsod sa bansa. Kung kayo po ay naandito sa may bahagi ng Cabanatuan hanggang sa may bahagi nitong Acalapan, inaasahan natin itong mga tsansa ng pag-ulan. Halos same weather condition itong mararanasan. Dito po yan sa may Kalayaan Islands, Dumaguete, Rojas, Catbalogan, Tagbilaran hanggang sa may bahagi po yan ng Dipolog. Sa mga nakabakasyon naman, narito po ang taya ng panahon sa mga tourist areas sa bansa. Dito sa may bahagi ng Vigan, inaasahan natin itong fair weather condition. Ganyan din itong mararanasan sa may Anilao hanggang sa Taal. Pero kung kayo po ay nasa may bahagi nitong El Nido, Boracay at sa Camiguin, huwag kalilimutang magdala ng inyong mga rainy day essentials dahil inaasahan natin itong mga pag-ulan. Ang ating temperatura yan po ay between 24 hanggang sa 32 degrees Celsius.
At nabanggit nga natin kanina na may mga pag-ulan pa rin nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. At kaugnay nga ng mga pag-ulan, binaha itong ilang bahagi ng Metro Cebu nitong weekend. Batay sa ulat, nakaranas ng halos 24 oras na buhos ng ulan ang Metro Cebu na siya namang nagpabaha at nagdulot ng matinding traffic kung saan na-stranded pa ang maraming pasahero. Yan po ay sa may bahagi nitong AS Fortuna Road at sa J. Lopez Haina sa Mandaue. Ayon sa Pag-asa Intertropical Conversion Zone, ang nagdulot ng mga pag-ulan sa nabanggit na bahagi ng Pilipinas. Change is coming. Kasabay nga ng pagpasok ng bagong administrasyon, ilang pagbabago na rin itong nasimulan sa pagsugpo ng krimen, droga at katiwalian. Pero magandang balita dahil hindi rin naman napag-iiwanan ang kalikasan. Sa katunayan sa Zambales, naglabas na rin ng kautusan ang kauupo lamang na si Governor Amor Deloso na pansamantalang nagpapahinto sa lahat ng mining operations sa lalawigan. Giit niya 75 taon ng mistulang bihag ng malalaking mining companies ang Zambales, subalit wala naman itong naiwang mabuti at tanging mga negosyante lamang ang nakinabang. Noong tumama ang bagyong Lando, matatanda ang inireklamo ng mga residente ng Zambales ang pagkakaroon ng kulay pulang putik mula sa minahan na anilay nagdulot ng pagkasawi ng kanilang mga alagang hayop. At dahil nga napag-uusapan na natin ang mga pagbaha, hindi nalingid sa ating mga kaalaman na ang ating bansa lantad talaga sa maraming sakuna. At yan nga mismo yung binigyang diin nitong bagong pinuno ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon kay NDRRMZ Executive Director Ricardo Halad, ang kahandaan sa mga sakuna ay kapwa tungkulin ng mga komunidad at ng bawat individual. Ginawa ni Halad ang pahayag kasabayan ng pagbubukas nitong National Disaster Consciousness Month ngayong taon. Ang tema po niyan ay kahandaan at pagtugon sa sakuna, tungkulin ng bawat isa. At nakaka-inspire nga talagang kumilos tungo sa kahandaan. Ano po? Kaya naman simulan niyan. Narito nga ang mga dapat tandaan natin sa oras ng sakuna. Mga dapat tandaan kapag nagmamaneho sa ulan. Bagalan ang takbo ng sasakyan dahil madulas ang kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Gumamit ng wipers para malinis ang windshield at makita ng husto ang daan. Buksan ang headlights para madaling makita ang sasakyan, lalo na kung makapal ang buhos ng ulan. Gamitin lang ang hazard lights sa oras ng emergency. Iwasan ang mga bahaing lugar at kung hindi kayang ipagpatuloy ang biyahe, gumarahe sa ligtas na lugar. Maging listo sa mga babala kagaya ng manholes, butas-butas na kalsada at iba pang road hazards na maaaring hindi makita kapag may baha. Mag-ingat sa mga naglalakad at tumatawid para iwas aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan.